dyan. Certificate ko, marami ako dyan. Sabi ko nga, kapurihan ko pasalamatan, hindi naman ako Lord ng mayabang. Gusto ko lang talagang tao matuto. Huwag naman natin discrimination ng mga tao tulad ng mga nandito. Yan mga yan, manggagawa yan balang araw. Di ba nyo alam? Yan mga yan manggagawa yan, mga pastora. Lahat sila, manggagawa yan balang araw. Alam mo, manalangin lang po kayo. Tinitingnan ko na po yung likod. Kung malawak dito. Ay, malawak to eh. Sabi ni Bishop, malawak yung pastor. Sabi ko na, sige lang. May plano kasi kami po. May plano kami. Yan. May dapat ng cellphone po. Okay po, tuloy po natin. Sa pang-apat po, Santiago, chapter 4, verse 10. Tundan po ninyo, baka mamaya, mali na ako. Turuan po ako ninyo. Ayan, Santiago, chapter 4, verse 10. Sabi dito, patuloy lang magpakumbaba. Ayan. Minsan, mayroon akong kausap eh. Galit na galit eh. Sabi na, bakit ako magpapatalo sa iyo eh? Wala ka naman eh. Pastor-pastora ka lang sa kangkungan. Ano po sinasabi sa akin ha? Pastor-pastoran daw ako sa kangkungan. Sabi ko, Lord, patawarin mo siya, hindi niya alam ang ginagawa niya. Diba? Sabi nga dito, patuloy na magpakumbaba at huwag mawalan ng pag-asa. Hindi naman ako wala ng pag-asa eh. Lumaki na nga ako, pati hanggang ngayon nakatindi ko sa harapan ninyo eh. Hindi naman po ako nagyayabang. Ay, kahit naman anong gawin, kahit nabugbugin ako nyo dito eh, ilagan ko lang yan. Sabi mo nga doon sa, yung kaibigan ko mabait eh. Kilala ni yun eh, kilala ni Sir yan eh. Sirador eh. Sabi ko, sige lang. At kilala mo rin yun. Pero kilala yung bishop ng gusto yun. Purihin ng Diyos dahil nagkakatotoo na po yung biyaya. Nagkakatotoo na po. Kubinan ko po yung ipanalangin yun. Yan. Pakumbaba lang tayo, huwag mawala ng pag-asa. Dahil ang pag-asa po sa Diyos pa rin, hindi po na sabi natin, yung ating karunungan, ang ating kadakilan, ano man ito, pinag-aralan natin, ito ay engineer, ito yung man gano'n. Sa Diyos pa rin po yan nagagaling. Ako po, wala akong pinag-aralan, inamin ko po yun. Pero po, sa karanasan ko sa buhay ko, sa mga pakikisama ko sa Labuha ko, yung mga bishop dyan, nakilala rin ako, andyan po sa Bagong Sila Caloocan, hanggang sa Nubales po, kilala po ako. Patuloy lang po tayo magpasumampalataya, magtiwala. Saka sa pagpakumbaba at sa sa panglima, ito po yung panglima. Doon na po tayo magkakaroon ng kaunti, matatapos na po tayo. Kasi binigyan lang po ako ng 30 minutes. 30 minutes lang daw ako. Ayan. Sabi sa Joshua 1:8, verse 8, patuloy na magbasahin ang Biblia at paniwalaan ang salita ng Panginoon. Kayo po ay nagbabasa? Tanong, kayo po ba ay nagbabasa ng Biblia sa hapon, sa gabi, sa araw-araw? Tanong ko po, huwag po magsisinungaling, nagagalit ang Panginoon. Tama po ba? Basa-basa po tayo kasi ang pagbabasa ng Biblia nakakapagbigay po ng kasaganan sa buhay at yung mga problema sa buhay natin ay ginhawa po sa sarili natin. Ito po, meron pa akong babasahin ko na lang po. Ito po yung matagal ko ng verse na ito, mga verse ko to. Kahit saan dala-dala ko po ito. Maliban po doon sa nakuha ko po doon sa nabasa ko doon. Sabi niya daw po doon sa unang 1, chapter 5, verse 4, faith. Yan. Faith po to. Faith. Sa English, faith. Alam na yung uli nyo yun. Sabi dito, babasahin ko po, sapagkat napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang salimutan ng nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng may pananampalataya. Faith po yun. Ito naman po sa healing. Sa healing naman po healing Santiago, chapter 5, verse 14 and 15. Sabi sa healing, mayroon bang may sakit sa inyo? Sa pangalan ng Panginoon, pagagalingin
ang may sakit at dahil sa panalangin na may pananampalataya, ibabangon siya ng Panginoon. Ipapatatawarin kung siya ay nagkasala. Ayan po, sa hiling po yan ha. Kung may mga sakit, tawagin po niyo natin yung mga matatanda sa church. Pwede pa natin pag-pray. Sabi naman dito sa John 14:6, ito naman yung sinasabi niya, sumagot si Jesus, ako ang daan katulol, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kasunod po doon na baptize. Kasi kung pag hindi naman po kayo na baptize, kahit pa binasa natin ng words ni Jesus Christ, yung sinasabi na hindi siya na-baptize, hindi pag-aharian ng Panginoon. Hindi siya pag-aharian. Sabi yan dito sa Roma 6:23. Salvation naman po ito, salvation. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos buhay na walang hanggan, at sa pamamagitan ni Kristo Jesus ating Panginoon. Damani naman po tayo sa money. Babasahin ko lang po ito sa kung babain ko pa, abutin ako 4 na oras dito. Sa Hebreo chapter 13 verse 5. Money po ito ha, money. Gustong-gusto nang magmukhang sabi na dito, huwag kayong magmukhang salapi. Masya na kayo kung ano man ang sa inyo. Sapagkat sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ipababayan man. Yan. Mayroon pa. Ito po sa Mateo chapter 7 and 8. Yan. Babasahin ko po. Umingi kayo at kayo'y bibigyan. Umanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumato kayo at kayo'y sa pintuan bubuksan para sa inyo. Sayit, sapagkat tumatanggap ang mga bawat umihingi at makakasumpong. Ang bawat tumahanap at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Yan. Meron pa akong babasahin po, halas na to para sa mga kabataan naman. Ayan, dito na po. Medyo pasensya na po kayo kasi medyo kailangan madaanan ko po natin ito kay araw ng Saturday ngayon. Ayan. 20. Sabi po dito sa Exodo 20 verse Exodo 20 verse 8, ito po. Pasensya na po kayo mga kapatid kasi medyo malabo-labo ang mata. Mali. Sabi po dito sa Exodo 20, basahin ko po ito alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Diba? 6 days, sol, day, labor day, all day work. 6 na araw kang gagawa at iyong gawain, at ang lahat ng gawain, ang iyong gawain. Sabi dito sa 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat at Panginoon mo Diyos, at araw na yan ay huwag kang gagawa ni anuman gawa na ikaw na inyong mga anak, ng inyong anak at lalaki, babae, ni ang inyong aliping lalaki ni babae, ni ang inyong baka at inyong kakaibang lupa at nasa loob ng inyong mga pinto ang daan. Sabi na dito, sapagkat 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at dagat. Lahat nagkaroon ng nagpahinga sa ikapitong araw, na pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Sabi naman dito sa mga kabataan, ito po yung masasabi ko sa mga kabataan, igalang nyo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang inyong mga araw tumagal sa ibabaw ng lupa at ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Yan. Mga kapatid, mga minamahal kong mga kabataan, ang paalala ko lang po doon sa mga kabataan, igalang po niyo yung mga magulang niyo.
Totoo po yun. Parang ang Diyos na ang inyong sinasamba doon. Ang anak ko, minsan, yung anak ko hindi yan sumagot sa akin. Pero tingnan mo, binigyan ako ng mabait ng anak. Pero pinagpipray ko siya. Nire-respeto ako. Ano ang inuutos ko? Sumusunod. Hindi siya po lumalabas ng bahay, pero sinasabi ko lumabas ka ng bahay. E ano naman ang gagawin ko pa sa labas? Yan ang sagot sa akin. Hindi po siya lakwat-sera. Sabihin ko po sa inyo totoo. Hindi po siya mahilig mamasyal. Nasa loob lang talaga siya ng bahay. Basta mayroon lang siyang binabasa doon. Alam po ba ninyo, nakakatuturo sa kanya ng mabuting balita ng Bible. Yung 66 book ng Bible, alam niya. Inilista niya yan. Kahit sabihin, itanong mo sa kanya, alam niya lahat yan. Yung po yung nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil siya ay nagkaroon ng kaalaman. Yung 66 book ay alam niya. Yung Gawa, Isaiah, at lahat, basta lahat, nakalista yun doon sa papel. Alam niya, itanong mo sa kanya, alam niya lahat. Yung po nagpapasalamat po ako sa anak kong ito. Kaya mga kapatid, alam kong medyo tanghali na. At binigyan lang po ako ng 30 minutes. Salamat sa Panginoon.